Meron pa po tayong isang bagay na binabantayan. Ito yung nangyari sa Cavite. Medyo sensitibo tong pag-usapan natin. Yes, so para sa mga magulang at tabayan, ano ba to? Pati patnubay lang, ano? Patnubayan ninyo yung mga anak, hindi ba? Meron po mga pulis, 14 ito. Na di umano'y nag-robbery, nagnakaw, tawag ba doon? May tinangay sa bahay ng kanilang biniktima at yung biniktimang yon ay ginahasa pa. Pulis po ang pinag-uusapan natin, hindi ordinaryong individual, pulis. Nasa linya po natin ngayon si Attorney Rafael Calinisan, Commissioner ng NAPOLCOM, National Police Commission. Magandang umaga po, Attorney Calinisan, live kayo sa Double B TV at DCWB. Morning, Attorney. Boss Weng, Ma'am Weng, magandang umaga po. Ano na po ang update? Kasi ang latest namin, yung kanilang head doon sa Cavite, dito mga involved na mga pulis na ito ay sinibak na. Pero sa inyo pong latest, may 8 nang nahuli ba? May nadagdagan pa po ba yun doon sa 14? Wala pa po akong dagdag dun sa 8 na aresto na. Yung pong PIDEG na hepe po sa PRO 4A na si Colonel Malana ay na-relieve na. Pero alam po nating lahat na hindi po sapat yun. Dapat po natin hanapin yung pong ilang pang mga kasapi nitong SOU 4A. Dapat din natin panagutin itong mga ng rape at nagnakaw at gumawa ng pag-aabuso sa kanilang trabaho. I'll be frank, on a normal day, sabi ko nga, we will investigate, ganun laging dinyahan ng NAPOLCOM di ba? Pero ito, people are asking for blood. Klaro-klaro na At pati nga yung mga kasamang pulis netong SOU 4A na to nagagalit sa mga to dahil nasisira ang reputasyon ng Philippine National Police. Pinangangalagaan natin, pinaglalaban natin yung mga pulis sa lahat ng taong naninira sa kanila. Pero dito, kailangan natin idiin yung mga dapat idiin. Sabi niyo po, crying for blood ang publiko, pero ano yung gagawin ng NAPOLCOM maliban doon sa pag-iimbestiga? Oo nga po gusto ko lang sabihin sa inyo, tatanggalin namin sa serbisyo itong mga to So yesterday, nung nalaman nating ganito po ang pangyayari, napadala ko tayo agad ng team. Inaantay ko po ngayon ang kanilang ang resulta ng kanilang investigasyon. Pero klaro po, even from the initial reports galing po sa PNP, na talaga po nanggahasa itong hayop na tinyenteng ito. Batang-bata pa lang medyo baluktot ng moral compass nito. Sir, linawin ko lang. Sir, linawin ko lang po. Doon sa 14, sino sa kanila yung nagmolesta doon sa biktima? Isa lang. Ito yung mga detalye na kailangan masakop ng investigasyon, Ma'am Weng. Pero it appears na mukhang isa lang naman yung nanggahasa dito. Pangat naman sabihin yung isa lang. Pero nanggahasa pa rin ito Yung all the rest of them were complicit in robbery, in getting stuff from Cavite para sa kanilang personal gain. Meron pa nga droga dito kalahating milyon higit walang deklarasyon May droga na, kinuha pa yung motorsiklo, kinuha pa yung personal na gamit, inahasa pa yung babae. Sobrang nakakasuklap. Kanino yung droga? Merong kulang-kulang kalahating milyong piso halaga ng droga na na-recover, pero walang coordination na merong operation tong SOU 4A na to. Walang documentation na sila ay merong inoperate. Sa madaling sabi, parang ang dating sa NAPOLCOM ngayon, I'm waiting for the investigation, pero ang dating sa amin ngayon, parang nininja pa tong droga na to So, anong gagamitin nyo dito sa 584,000 na halaga ng droga na to? Nininja, meaning? Meaning, either nakuha yun doon o hawak nila, bottom line, ito ay na-recover sa mga pulis na SOU 4A. Bakit meron kayong 584,000 na pulis na pakalat-kalat dyan sa opisina nyo? Na hindi declared. Na hindi declared. Ano yan? Anong ginagawa nyo dyan? Diba? O kasama pa yung mga personal na kagamitan nung kinalawit nyo at i-rape nyo. Yung pong, diba? Ano ba kayo? Attorney, yung pong biktima, siya ho ay, random lang to? Talagang, ito po'y planado. Parang kinasing ba? Kinasing, attorney? Hindi, mukhang they're looking for someone Mukhang yung boyfriend o yung lalaking kasama nitong babae na ito, yun ang hinahanap nila. At nung di nila nakita, ang napagtuunan nila ng pansin itong si Madam Live Seller. Si Madam Live Seller, natawagin na lang natin si Nena, ay in-expect namin na pupuntang NAPOLCOM bukas. Bukas. Pero nasan po siya ngayon? Mayroon ba kayong impormasyon kung siya ay well protected? Kasi puro pulis, aktibong pulis ang nang molesta sa kanya at saka nagnakaw sa bahay niya. I'll get feedback later, Ma'am Weng, kasi nandun naman yung team natin sa NAPOLCOM. Balikan namin kayo. Hindi ko alam po nasaan siya ngayon. Okay, sana mabigyan po ng tamang protection yung biktima. Tama po, of course. Ano po yun? Number 1 po sa listahan yun.
hindi ho biro itong pangyayaring ito. Totoo lang, sabi ko nga, napapailing ho ako. Nung isang linggo lang, binabatira tayo ng ibang members of the general public na pinagtatanggol natin yung uniforme ng police. Then shortly thereafter, ganito naman ang gagawin ng police. Totoo, kala ko tapos na itong era na to eh. Ay ito, wala na tayong marinig na mangre-rape na pulis, nagnanakaw na pulis, may hawak na droga ng pulis. Parang, ano ba yan? Parang wala na bang katapusan to? Attorney, we promise, Ma'am Weng, we promise na lahat ng mga bugok na pulis, lahat ng mga abusadong pulis, lilinisin natin sa National Police Commission. Ito pong term natin dito, di tayo titigil hanggang di natin maubos itong mga bugok na pulis na to. Si Teniente po ba ay kasama doon sa 8 na aresto? O wala, hindi na siya sumisipot sa kanyang tanggapan sa Cavite? Ang alam ko po kasama, but I'll get back to you. I still have to see the report of the NAPOLCOM here. Puro mga bata pa po ba ito? Ang feedback ko po kasama siya. Ano po? Mga bata pa itong 14? Bata pa po yan, mga Ma'am Weng. Hindi po, yung pong isa, class 2021 po ng academy. Batang-bata po ito. Puro graduate ng PNPA ito? Yung pong isa, yung pong lutiniente. Konting-konti na lang, maudyukan pa ako ng konti, papakalanan ko na itong tiniente na to. Sir, ganito lang. Baka kailangan nyo rin na hindi yung nakapwesto na ang titingnan natin. Baka po may problema sa loob yung paghubog natin ng mga pulis mula sa akademya. Totoo po yun. In fact, mga last month po, naglabas po tayo ng order para sa ating mga ibang commissioner ng NAPOLCOM na silipin po ang recruitment process ng PNP. When we say recruitment process, we're looking into medical, pati yung psychological capabilities nila, pati yung programa doon, yung pagtuturo ng tamang asal doon. We need to check ano ba ang mga klaseng pulis na lumalabas sa academy, ano bang klaseng pulis ang lumalabas dyan sa mga basic training ng PNP. Tsaka sir naman, tinustusan ng publiko ang kanilang pag-aaral. Tama, Hindi para paglabas nila at binigyan mo ng ranggo, saka sila gagawa ng ganitong kabalbalan paglabas nila sa akademya. Tama diba? po. Ang number one po na problema natin dito at madalas po nangyayari for the past decades, plural na, decades, denial, isolated incident. We accept that there is a problem. Okay. And before we solve any problem, we have to be aware of the problem and where we want to go. Okay, so sige. we can plot how do we get to the ideal state. Ito po ngayon, we are admitting that there is a problem at ginagawan po ng paraan ng National Police Commission. Okay, good luck doon sa Attorney Kalinisan. Medyo mabigat na trabaho po yan. Maraming salamat sa oras, Attorney. Maraming salamat po, Ma'am Weng, Boss Weng. Ingat Thank you po po, kayo. Good morning po. Good morning. Attorney Rafael Kalinisan, Commissioner National Police Commission, mga kapuso. Kakagligid.